Summer break nga pala guys ng mga pamangkin ko, kaya kasama ko sila sa gala. Tuwang-tuwa nga silang dalawa guys dahil nakasama sila sa Cebu tour ko at Bohol tour. Buti na lang may sponsor kaya nakakagala kami ulit. At ka-meet up ko din pala guys yung beshi ko na galing Taiwan. Hello world, hello beautiful people. Welcome back to Jane Aaron Adventure. Another day, another adventure. So madaling araw nga kami guys pumunta ng airport kasama ko yung pamangkin ko na si Pauline. Nagbakasyon pala siya guys dito sa Manila dahil summer break nila. Late na rin kasi ang summer break ng mga colleges. So maaga kaming pumunta guys sa airport dahil 3 AM ang flight namin papuntang Cebu. Sobrang aga nga ng flight namin pero yung kasi guys yung pinakamura. Okay lang naman yung time ng flight namin kasi vegetarian nga kami guys. 3 ba naman kaming gagala ng Cebu at Bohol. So bali guys, ini-meet up namin yung isa kong pamangkin na lalaki doon sa Cebu. Doon kasi siya nag-aaral guys sa college. At imi-meet up ko din guys yung friend ko na galing Taiwan. Nagbakasyon kasi siya dito guys sa Pilipinas. Katrabaho ko pala guys yung friend ko na si Daisy doon sa Taiwan. Nasa Taiwan pa lang kami guys, napag-usapan na namin na mag-meet up kami or gumala sa amin or doon sa Cebu. Siya nga din pala guys yung kasakasama ko sa mga galaan sa Taiwan. Travel goals talaga kami. Sabi nga namin, bawal ang drawing sa lakad namin. Kaya kinulayan na namin ang Cebu at Bohol tour namin. Kung makikita nyo nga guys, madilim pa talaga sa labas. Sayang nga lang hindi ko nakikita yung mga view sa labas. First time ko pa naman pumunta ng Cebu at Bohol. Gusto ko pa naman makita ang view mula sa taas. Pero anyway, safe nga kaming nakarating guys sa Cebu. Maganda at malawak din ang kanilang airport. Buti binigyan kami ng magandang panahon. Umuulan kasi guys sa Manila nung umalis kami. First time ko nga pala guys makasama yung pamangkin ko sa mga travel ko. Kaya super excited sila nung nalaman nilang kasama sila sa Cebu tour. 1 week pala kami guys magi-stay sa Cebu at Bohol. At 2 days lang ako guys magi-stay sa Cebu dahil sasama ako guys sa kasama kong si Daisy doon sa kanilang bahay doon sa Bohol. Maiiwan naman guys yung dalawa kong pamangkin sa hotel sa Cebu. Then after 5 days, magkikita naman kami guys sa Bohol. Doon naman kami magsasama sa isang hotel. So ayan nga guys, palabas na kami ng airport. After ng airport namin guys, dumiretso na kami ng hotel. Separate pala kami guys ng hotel ng pamangkin ko. Pero hindi naman sila kalayuan. Nakapag-book na kasi ako guys ng hotel bago namin napagdesisyonan na sasama sila. So eto nga pala guys yung pamangkin ko na si Daryl. Nag-aaral siya dito guys sa Cebu Institute. At dahil maaga kaming nakarating sa hotel, nag-ikot-ikot muna kami guys sa Cebu City. Parang Manila lang din naman ang lugar na ito kasi marami ding mga sasakyan at traffic din. Marami ding mga malls at mga pasyalan. Ito kasi yung pinaka-center ng Cebu. After ng meet up namin ng kaibigan ko guys, dumiretso na kami guys ng Simala. Van yung sinakyan namin guys mula Imol papuntang Simala. May kalayuan siya ng konti. Dadaanan mo din guys yung Car, yung famous na bilihan ng mga pasalubong. Buti na lang yung sinakyan namin na van guys, hinatid kami hanggang taas. Pag bus lang kasi guys yung sasakyan mo hanggang baba lang kayo. So lalakarin nyo papuntang taas or masasakay kayo ng motor. Marami ding mga habal-habal guys pag nandoon na kayo. Siya nga pala guys may dress code pag pumasok ka ng Simala Shrine. Bawal yung shorts, maiksing skirts at yung mga naka-sleeveless or backless. Pero don't worry guys, meron kang mabibili sa labas na nagbebenta like shawl at mga damit. At dahil nga naka-sleeveless ako guys, bumili ako doon ng shawl. Grabe, sobrang mahal doon. Ginto talaga ang presyo. Tips pala guys, pwede kayong bumili sa labas ng mga pasalubong like rosary, bracelets, baby Jesus, Santo Niño, Mama Mary at iba pa. Mas mura kasi guys sa labas ka bumili kaysa sa loob. Pero meron ding mabibilhan guys sa loob at ibibless siya ng pari. Sobrang lawak nga pala guys ng Simala Shrine. Yung ibang part ay inaayos pa. At marami ding tao na pumupunta dito guys. Kilala guys ang Simala Shrine for its miraculous image of the Virgin Mary and its castle-like architecture. Isa siyang popular na pilgrimage site dito sa Cebu. Mas maganda guys na pumunta kayo ng mas maaga para hindi pa ganun katao at hindi ganun kainit. Bago kayo pumasok sa loob guys, kailangan mo pong iwan yung mga sapatos nyo. Kailangan nakamedyas lang kayo or nakapaa pag pumasok kayo sa loob.
Ang pinaka-main attraction dito guys is the statue of the Virgin Mary. Sabi nila, umiyak daw ang rebulto ni Mama Mary noong 1998. At dahil dito, naniniwala sila na isa itong miraculous. Marami daw itong napagaling na dengue fever during an outbreak. At maliban pa dyan, marami din itong napagaling na mga may sakit. At kung ano yung hinihiling mo dito guys, ay natutupad. At kung makikita nyo nga guys, maraming mga letters na mula sa mga taong napagaling niya. Makikita mo guys sa mga nakadisplay ang iba't ibang prayers and wishes ng mga tao. Karamihan dito ay yung mga may sakit, kukuha ng board exam, mga pupunta ng ibang bansa at marami pang iba. Pero kung hindi naman mataimtim ang mga prayers mo, hindi naman yan ibibigay ni Lord. Sagradong lugar nga ito guys, kaya bawal ang maingay. Pagpasok nga namin sa loob guys, marami ng taong nakapila. Una pala naming pinilahan guys ang statue ni Mama Mary. Nagdala pala din kami guys ng flowers. Mabilisan lang guys ang paghawak sa statue ni Mama Mary. Habang nakapila nga kami guys, meron ding mass sa loob. Sobrang laki at lawak nito, kaya kahit maraming tao ay kaya niyang i-occupy. Paakyat nga pala yung daanan guys pag humawak ka kay Mama Mary. At ito ang pinakamahabang pila. Iba't ibang imahe ng mga santo ang makikita mo rin dito sa loob guys. At dahil nandito na rin kami sa Cebu, hindi na namin pinalagpas na mabisita ang Miraculous Shrine. Natawag pala nila ito guys na Our Lady of Lindogon. Ito pala guys yung statue ni Virgin Mary. Kaya pag nahawakan mo na siya guys, ibulong mo na lahat ng mga prayers mo. Dahil nga guys, sa sobrang dami ng tao, medyo mainit sa loob. Hindi talaga siya ganun ka fully air conditioned. Hindi naman guys, bawal gumamit ng camera sa loob. Bawal lang gumamit ng mga selfie sticks. After nga namin mag-prayer guys, bumili muna kami ng mga souvenir dito sa loob. Medyo pricey lang siya guys compared sa mga binibenta sa labas. Pero okay lang at tulong mo na rin siya sa kanilang church. Then after namin bumili guys, naghintay kami ng every 30 minutes ay merong magbibless na priest sa mga binili naming mga souvenir. Dahil matagal dumating ang pare, umupo nga muna yung dalawa kong pamangkin sa gilid dahil sa sobrang pagod na rin. Wala rin kasi kaming tulog dahil pumunta nga kami ng maaga sa airport. Tapos diretso gala na kami. Pero okay lang naman at sinulit namin yung araw. Kung makikita nyo nga guys, maraming mga nakadisplay sa gilid na mga thank you letters at mga nagpapatunay na sila ay gumaling at mga natupad ang kanilang mga kahilingan. Sobrang dami nga dito guys na nakadisplay na nagpapakita na isa itong miraculous shrine. After nga namin mag-prayer guys, bumili naman kami ng kandila at nagsindi kami dito sa labas. Kung mapapansin nyo guys, iba-iba ang kulay ng mga candles dahil bawat color po niyan ay may ibig sabihin. Kaya piliin nyo na lang yung mga color ng candles na related sa mga hinihiling nyo. Siguro mga 1 hour and 30 minutes bago namin natapos ikutin ang buong shrine. Dahil maaga kaming pumunta, mabilis nga kaming natapos guys at umuwi din kami agad. Malayo-layo din kasi guys ang biyahe namin pabalik ng Cebu City. At ito guys ang aming first day gala sa Cebu. Thank you for watching!